Hello mga kabuenas, hello Team Buenas. Welcome na naman sa ating YouTube channel. Ngayon ituturo po namin sa inyo is kung paano gumawa ng blouse na nagkakahalaga ng 35 pesos na makikita mo tuwing pupunta ka sa Tiangjin. Meron kasi doon mga blouse na tinitinda na tigta 35 pesos lang at yun po yung ituturo ko sa inyo sa madaling paraan na naman ng pagtatabas at pagtatahipot. Kung gusto mong matutunan yan, tapusin mo tong video natin dahil yun yung ituturo ko sa iyo. At ngayon, umpisa na natin pagkatapos ng intro. And hit that notification bell for more updates. So, okay. Ito po yung ating tela. Cotton spandex. Ayan. Ito yung full width niya. Ititiklop mo lang siya sa gitna. Okay. Pagkatiklop mo sa gitna, ititiklop mo pa siya ulit sa gitna. Bali, 2 beses mo siyang ititiklop. Ayan. So, ito na. So, okay. Ito na yung ating natiklop. Ang una mo lang gagawin lagi, pag nagtiklop ka ng ganyan, gugupitin mo yung dulo. So, isiguraduhin lang natin itong dulo ay pantay. So, ayan, gugupitin mo lang yung dulo muna. Pagkatapos, isusukat tayo ng haba na 25 inches. Ayan. Yung 25 inches na haba na yun, yun yung gugupitin natin na haba ng ating blouse. Okay? So, ayan. Yan yung magiging haba ng ating blouse. Ngayon, ito na. Ito na yung mga markings. Tandaan nyo mabuti itong mga markings. Umpisa natin dito sa pinakakanto. Mula rito sa pinakakanto, magmamarking tayo. Mula rito sa pinakakanto, magmamarking tayo ng 2 inches. Lalagyan natin ng dot na 2 inches, tuldok. Okay. Mula rito naman sa pinakakanto, dalawa yung mamarkingan natin dito. 4.5 inches. Mamarkingan natin yung 4.5 inches. At saka yung 11.5 inches. Ayan. Pagkatapos dun sa 11.5 inches, magmamarking na naman tayo ng 2 beses. Mamarkingan natin yung 1 inch. Ayan, 1 inch. At saka yung 8.5. Lalagay tayo ng tuldok na 8.5. Okay? Mula sa 8.5, magmamarking naman tayo papasok ng 1.5 inches. Okay, yan. 1.5 inches. After nun, dito naman sa baba. Kita kaya rito. Mula rito sa pinakakanto, is mamarkingan natin ng 11.5 inches. Okay. 11.5 inches. Ngayon, ang gagawin natin is i-connect lang natin yung mga dots. Okay? Gagamit tayo ng marker na nabubura. I-connect lang natin yung mga dots. Okay, itong dito, ito yung parting leeg. Gagawa ka lang ng gagawa ka lang ng parang letter L dito. Ayan. Para maging guide. Ayan. Then after mo, mula rito sa dot na to, papunta ron. Dito. Connect mo yan. Kita yung marking na guwit-guwit. Then after nun, mula rito sa dot na to, papunta naman dito, connect mo ulit. Mula rito sa dot na to, papasok, connect mo ulit. Mula rito sa dot, papunta rito sa baba, connect mo ulit. So ngayon, gagamit tayo ng French curve. Kita kaya itong French curve. So dito, ito kasi yung portion ng leeg. Gagamitan natin doon ng French curve. Okay, guide lang natin yung parang L-shape kanina. Tapos ito rin, lalagyan mo rin ng korte ito gamit yung French curve. Lalagyan mo rin ng korte ito gamit yung French curve.
kagad mo. So, okay. So, ngayon, ang gagawin na lang natin, after mo siya malagyan ng marking, is gugupitin mo siya. Okay? So, gugupitin lang natin yon. Maliban dun sa may kanto, kasi pinaka-guide lang natin yan, yung parang korting L. So, gugupitin natin, yan. So, ngayon, ayun, nagupit na natin. Tanggalin na natin yung mga excess na retaso. So, ngayon, ayan, ito na yung magiging blouse natin. Ayan, so, dalawa na to. So, okay. Ito na yung magiging blouse natin. Meron na tayo ng 2 piraso. Ngayon, ang gagawin natin is iwalay natin yung isang piraso. Then, yung isa is lagyan natin ng konting lalim yung front. Yung pinaka, ito, yung pinaka-leeg niya. Ito. Ito, sukatan mo na lang to 1 inch. Mula rito, hanggang dito, 1 inch. Ayan. Tapos, gupitin mo ng pa-curve siya. Para magkaroon siya ng front. So, okay. Yun, natanggalan na natin. So, ngayon, ito na yung magiging front. Ito yung back. Ayan. So, okay. Ito na yung ating blouse. Ang gagawin na lang natin is tatahiin natin. Ngayon, ang una natin tatahiin ay itong joint shoulder. Itong shoulder at saka itong side close na dalawa. Yun yung papasadahan natin sa overlock. Doon na muna tayo sa overlock. Tara. So, si Ate Christy ulit ang ating tagatahi. Ayun, ang uunahin niya is shoulder o yung balikat. Sige, madam, pasadahan mo na. So, ngayon yung kabilang balikat naman. Pagkatapos, yung side close. Yung gilid, side seam. Pagkatapos, yung side seam naman. So, okay. Nabuo na natin. Doon na ulit tayo muna sa lamesa. So, okay. Ito na yung nabuo natin. Ito na yung pinaka-blouse natin. Ngayon, ang nagdadala kasi doon sa Tigto 35 na blouse na para pagandahin yung design niya is yung paglulupi. No? Lulupian natin to. Sleeve. Itong leeg. At saka yung laylayan gamit ang piping. Pero kung wala tayong piping, okay lang. Di naman ang high speed. Papasadahan mo lang ng overlock. So, dun tayo sa piping. So, okay. Si Ate Christy pa rin. At unahin mo na lang yung leeg, ble. Ayan, leeg. Sige. Neck opening. Ayan. So, lulupian niya gamit ang ating piping o piping. Kung wala tayong piping, kahit high speed, pwede ito. Pero karaniwan kasi, kung mabibili ka ng tigta 35 pesos na blouse, karaniwan na nagdadala talaga pampaganda is yung lupi ng piping. So, okay. Sunod ay sleeve. Ayan yung sleeve, medyo maliit. Ayan. Ito yung sinasabi ko, pagka ganyan mga bilog, mas maganda lupian yan kung cylindrical yung makina. Talagang madali siya isuot dun sa cylindrical. Pero okay lang din naman sa L-type. Sa box type, ganyan. So, okay. Yung ikalawang sleeve. Sunod yung laylayan. Ayan na. So, okay. Tapos na. Doon na ulit tayo sa lamesa. So, okay. O, ayan. Ganun lang kasimple siya gawin. At saka hindi siya masyadong komplikado. And ang nagdala sa kanya is yung
pagka-cut din. Ito, ang tawag kasi dito is continuous sleeves. So, karaniwan ganyan yung mabibili mo na tigta 35 pesos. Yung iba lang nilalagyan pa ng 40 sa gilid. Okay? So, ayun. Dito na po natin tatapusin yung ating video. Para po may idea kayo kung ilang piraso ang magagawa nito sa isang kilong tela is 5 po hanggang 7 piraso. Depende po yun sa mabibili mong texture ng tela o yung pinakakapal niya. Okay? So, dito na po natin tatapusin yung ating video. Ako si Mel Benaventura, ng Team Benaventura. At ang taga-video natin si Ate Christy. Kailangan sa YouTube channel ng like, subscribe, and comment. Click mo na rin ang bell button. And thank you for watching. See you sa next video. Love, love, love.